Okay naman sabi ko sa war, no, sa China saka sa Pinas, no. Actually alam ko mangyayari yan eh. Kaya kami umalis ng Pinas, hindi, joke lang, no. Pero ganito, no. Kasi mahilig ako sa history, no. Okay, isingit ko yung Bible, no. Pero ganito, May 1, kung hindi ako nagkakamali, May 1, 2014, okay, si Obama pa yung presidente, no. Inopen ulit yung balikatan exercise. Okay, na dating putol yun, which is kasi ayun yung time na yung China naggagawa ng mga island, no. So same na nangyari nung World War II, no. Yung Japan nag-extend and then inopen ni MacArthur yung USAPE, okay, United States Army in the Far East, ayun yun. So kung alam niyo yung Bataan, no, Bataan Death March, ayun yun, no. So nauulit-ulit, gagawin battleground ulit to in case magkakaroon digmaan, which is true kasi kung titingnan mo naman bakit gumagastos ng billion, no, yung China para gumawa ng ano, artificial island kung wala lang, di ba? Sige nga, kung mag-iisip ka bakit sila gumagawa ng artificial island tapos lahat yun is military base. Bakit, di ba? So malamang naka-ready sila sa digmaan. So ngayon, so as a Christian, ang gagawin natin, pray ba tayo ng world peace? Hanggat maaari, pero alam nyo, sinabi ni Jesus mismo sa Mateo 24, no? Okay, yung mga rumors of war, no, digmaan ng mga bansa, ano, laban sa bansa. Sabi ni Jesus mismo, no, these things must come to pass. Sinabi ni Jesus, kinakailangan mangyari yun. So yung world peace, no, actually hindi nyo dapat ipag-pray yun eh, kasi Jesus mismo nagsabi, kailangan maganap yung mga digmaan na yan. So instead na ipag-pray natin is world peace, ipag-pray natin, no, na itong mga sakuna na to, itong mga digmaan na to is ano, gamitin ng Diyos para yung mga tao is magkaroon ng takot sa Diyos, na manumbalik sa Panginoon, manalangin. Ayun yun kapatid, kasi at the end of the day lahat tayo mamamatay, no, digmaan man or sa natural sakit, mamamatay tayo lahat. At the end of the day, no, harap tayo sa Panginoon, yung eternal life ang pinakamahalaga. So yun lang, no, I pray na maging maayos tayo lahat, no, and nawa maging ano to, maging dahilan, maging daan para yung mga tao lumapit sa Panginoon. So God bless.